Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang opinyon ni Spence, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So hindi nga po natin maikakaila na isa ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao sa pinakamagaling na boksingerong sumampa sa ibabaw ng lona sa buong kasaysayan ng sports ng suntukan. Pag-usapang GOAT ay madalas maisama ang pangalan ni Pacquiao sa usapin. Subalit madami nga po ang nagulat matapos sabihin ng former Unified Welterweight World Champion Errol Spence Jr. na para sa kanya umano ay bagamat isang legend talaga si Pacquiao, ay maski umano sa division lang nila na pinaglalabanan na 147-pound welterweight division, ay hindi daw kasama si Pacquiao sa top 4 best fighters in history ng timbang na ito. Paliwanag ni Spence na para sa kanya umano ay ang top 4 best welterweight fighters sa buong kasaysayan ay sila Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns at ang karibal ni Pacquiao na si Floyd Mayweather Jr. At bagamat nga po nagulat tayo sa sinabi ni Spence, ay sumang-ayon naman po sa listahan na ito ang mga kababayan niya sa Amerika. So ang pinapalabas nila dito mga idol ay kung hindi nga kasama si Pacquiao sa listahan ng best fighter sa kasaysayan ng welterweight division, ay paano naman daw ito mapapasama sa listahan ng pinakamagaling na boksingero sa history. Sa kabilang banda naman mga idol ay kumpirmado na nga po na magbabalik na sa ibabaw ng lona ang former Unified Welterweight World Champion Keith One-Time Thurman sa Showtime pay-per-view sa December 9, kung saan makakatapat niya ang napakadelikadong kalaban at isang undefeated fighter na si Eimantas Stanionis. May record na 14 wins with 9 knockouts at walang talo. Madami ang nagsasabi na delikado daw talaga si Thurman sa laban na ito, lalo pat magdadalawang taon na ang nakakalipas magmula ng huling beses siyang lumaban, kung saan tinalo niya si Mario Barrios. Bukod dyan ay magmula ng talunin siya ni Pacquiao taong 2019, ay isang beses pa lang siyang lumalaban sa nakalipas na 4 na taon. Kaya naman hindi natin maikakaila na posible talagang kalawangin na si Thurman, lalo pat may edad na din siyang 35 years old. Sa laban niya kay Stanionis, makikita kung talagang kaya pa bang makipagsabayan ni Thurman sa mga bigating pangalan ng welterweight division. O kaya naman ay tuluyan na ba talagang nawala ang bagsik nito matapos maipatikim ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao ang kanyang bukod tanging nag-iisang man siya sa kanyang professional boxing record. Ang laban po ni Thurman at Stanionis ay magsisilbing undercard sa potential na mega exhibition fight sa pagitan ng undefeated 5-division world champion Floyd Mayweather Jr. at ng former 4-division world champion Mikey Garcia. Bukod dyan ay napagbabalitaan din po na lalaban din sa parehong event ang isa pang former world champion na si Danny Garcia. Kaya naman malaking problema po talaga ito para sa DAZN at sa Devin Haney versus Regis Prograis, kasi magkakasabay sila sa event ng Mayweather at Thurman. Malaki ang magiging epekto sa pay-per-view buys nila Haney gawa ng kahati nila sila Mayweather sa atensyon ng maraming boxing fans sa araw na yan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng